Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Ang likot ng kanyang isipan. Sabi niya, paano papasok si kamatayan, bantay sarado ng kapulisan ang entrance? Kasi kaninang umaga, nabasa ko post ni Mr. Jason sa, Oy, anong nangyari? Kuya, ba't ang daming mga pulis at sundalo sa St. Luke's? Kanina umaga yun ha. Ngayong hapon, bago ko lang napanood, nagpakita siya ng video. Sabi niya, salamat sa nagpadala sa akin nito. Ito ang entrance ng St. Luke's Medical Center. Pinakita niya, uy, video, short video lang. Gwardyado nga ng mga pulis ang entrance. Kaya nakakatawa itong si Atty. Guanzon. Hindi nga naman makapasok si kamatayan dahil may mga pulis na basa tayo ng mga comments. Dexter Manoyag, nauna na po siya sa loob na bintana dumaan. Siyempre, kamatayan yan. May power si kamatayan, di ba? Sa exit, mag-entrance. Ron lang. Sa attorney, sana kumpirmado na. Wala pang kumpirmasyon. Kaya wag muna kayo kayong mga fans ni Cara David, wag muna kayong magbunyi. Baka madismaya lang kayo. May nabasa kong post kahapon na klaruhin ninyo yung mga bali-balita. Baka mamaya madisgrasya, maihaw ko itong baboy dito sa amin. Dahil magpapaparte ako kung totoo na ang balita. Bakit kaya no? Hindi ko maintindihan. Sabi nga ni Professor Clarita Carlos, nasaan na ang pagkatao natin? Bakit kayo nagdiriwang sa di umano'y malubhang sakit ng isang tao? Hindi mo naiintindihan ko si Professor Carlos. Yun po yung ideal sa kanya. Kaya lang yung mga nagdiriwang, magpapaparte, magpapalitsyon. Speaking of lechon, bago lang ako nakapanood ng joke ni BP Sara. Sabi niya, nasaan na nga ba yun? Kung doon siya sa Lamot Ifugao, special guest siya doon. Kung makahanap kayo ng buhaya dito sa Cordillera, sabi pamalakpak ang mga tao dahil sa buhaya. Marami kami sa Davao marunong maglitson buhaya. Speaking of buhaya, I don't know kung nakatikim na kayo. Napakasarap na ang karne po ng buhaya. Una akong nakatikim nung, kailan ba yun? Mga 2008? 2009 ba yun? May pinsan ako sa Puerto Princesa. Pinsan, sabi, nakatikim ka na ba ng buhaya? Karne ng buhaya? Sabi ko, hindi pa. Dinala kami. Wow! Ang sarap! Sisig! Karning buhaya. Yan na po ang pinaka masarap na karne na tigman ko. Yung karne ng buhaya. Nung bago ako mag-retire ng 2015, yung isang sundalo ko, may kakilala siya, may crocodile farm, nagbebenta ng karne ng buhaya. Mahal lang. Mga 100, by the time 2015, nasa 100 pesos ang isang kilo. Ang binibili ko lang yung buto-buto. Siguro yung 500 pesos yung buto-buto. Kahit buto, ang sarap. Bakit kaya masarap ang buhaya? Subukan nyo. Talagang as in, napakasarap ang karne ng buhaya. Anyway, balik tayo dito sa hindi makapasok si kamatayan kaya ongoing pa daw ang negosasyon.
Sabi ni General Dillon sa kanyang post, mas maraming taong interesado sa negosasyon between St. Luke's and St. Peter kaysa yung negosasyon ng Iran at US. Ongoing ngayon ang negotiation ng US and Iran para paano mapatigil ang giyera. Sana sa lalong madaling panahon ma-resolve na ito dahil napakahirap na ang kalagayan natin ngayon. Yung dito sa amin 146 pesos na ang isang litro ng krudo. Krudo pa naman yung sakyanan ko. Yung gasolina mga 98, 99 ganon. Yan, negotiation, China. Kailang ang Pilipinas ngayon, bahala yung US, Iran, bahala, magnegosasyon ka. Ang binabantayan ng mga Pinoy ngayon, negosasyon, kasi ayaw ibigay ni St. Luke yung kanyang kliyente kay St. Peter. St. Peter naman, sige na, bigay mo na. Oh, kaya, I don't know anong mangyari sa negosasyon ng St. Peter at saka St. Luke's na yan. Kung sino ang mananalo. At kung manalo man si St. Peter, hindi ko na ma-imagine anong mangyari sa mga taong fans ni Cara David kung anong gagawin nila. Ay, nako. Only in the Philippines. Malala ko nung pumanaw yung isang kongresista na member ng, alam nyo na, grabing nagdiwang. Ano ba yan? Wag naman kayong, para kayong hindi Pilipino, sabi ng kasamang kongresista. Ibang Pilipino kung masaktan mo, inapi mo, nako, iba ang ganti. May mga corruption issues. Walang nangyaring ala Nepal, walang nangyaring ala Indonesia na nanunog. Kailang ang Pilipino hanggang social media lang, ganyan lang. Pag may nangyari sa mga nangapi sa mga taong bayan, yun, magpapalitson ako. Magluluto ako ng tuni-tuniladang pansit, sa akin ang kape, sa akin ng ano. Only in the Philippines. Anyway, tingnan natin kung anong mangyari. Sabi ni Mr. Jason sa, let's protect the security of the best Vice President in the next 24 hours. Yan ang pinaka-importanting bantayan natin. Yes, sana bantayan natin. God may always protect our Vice President. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yang among nataga ano gero mag-atop na ni siya karon sa iyang ipatindog nga balay. Nakina sa ipapandok do ka atsang karon ako din ang gaid ko ni kasabot. So mo na ni ang iyang gipatindog nga balay.
Ug karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. At sa Ginoo sa nakatag sa ako og sin. Kung walang yatag, wa pa ko wala yun. Oo, so nalipay ka nga nakabalay nakakaron. So lalipay ko niya, nakabalay na ko. Lagi sa kon, atag sa kalisod, kutog ro gyud sa kaon. Oo, so salamat kayo ya. Kayo.